Welcome back sa ating channel, and for today's video, ituturo ko sa iyo ang ginagawa namin para magtagal ang ating sari-sari store. Kami ay mayroong sari-sari store buhat nung lumipat kami dito sa barangay. Alam niyo na, pandemic, and kailangan namin ng extra income. So, ayun, naisipan namin mag-asawa na magtayo ng sari-sari store. So, nakatira kami dati sa bahay ng aking nanay, and siya ay may tindahan pa rin until now. So yung sari-sari store ng nanay ko ay naitayo namin buhat nung naging teacher ako, no? Yun ay 2013 pa, and up until now ay going strong pa rin yung kanyang tindahan. And kami ngayon ay 4 years nang may sari-sari store as of now. Gusto ko lang i-share kung paano namin napapanatili ang ganitong negosyo. Kung negosyo man ang tawag dito. Dahil napapansin natin na may mga nagtatayo ng sari-sari store na hindi tumatagal. Sabihin natin na taon lang, 2 taon, 1 taon. Yung iba nga halos hindi pa abutin ng 1 taon. And ayun, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang ginagawa namin mag-asawa para mapanatili naming matatag ang aming tindahan. Kung napanood mo yung video ko about do sa mga kailangan mong bilhin kung nag-uumpisa ka lang magtinda, ay ayun, kung hindi pa panoorin mo, ito lang siya sa link. And yun yung pinakauna kong tip, yung mabiling paninda. So malalaman mo naman yan kung ano yung mabili, lalo na pag nag-umpisa ka na. Pero karaniwan talaga yung mga Recado yan, kape. Kung alam mong ginagamit, kahit ikaw ginagamit mo, mabenta talaga yun. So tip ko sa iyo ay bumili ka lagi ng mga fast moving items. Kaya mga Recado nga, naimi ko naman na yan. Huwag kang bibili ng mga slow moving, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. And kung matagal ka naman na nagtitinda, di malalaman mo na kung ano yung mga slow moving item. For example, natin na nag-uumpisa ka, may mga naghanap sa'yo ng school supplies. Pero ngayon, since syempre matagal na, halimbawa 1 year, 2 years na yung tindahan mo, syempre hindi mo mawala na may mga kapitbahay ka na magtatayo din ng kanyang sari-sari store. And kung halimbawa maglagay siya doon ng school supplies din, mas malapit siya doon sa school. So magiging slow moving na yung iyong school supplies. So dapat hindi ka nabibili ng maramihan nun. Kasi nga slow moving na siya. Kung halimbawa bumili ka ng maraming papel ng pang grade 1, rare na ang bumibili ng pang grade 1 na papel. So parang may stock yung puhunan mo dun, and hindi mo siya mapapaikot. Kaya dapat wag tayong mag-focus bumili ng maramihan na mga slow moving items. Ang example ko ng slow moving items dito sa amin ay baby oil. Yan. Baby oil, bihira naman yun, bihirang-bihira talaga siya. Ano pa ba? Kandila. Yan, bihira yan. Pero meron kami. Ointment, like efficacent oil. Yan, meron kami niyan. Bumibili kami pero hindi maramihan. 3 peraso, 4 na peraso, ganun lang karami. So, hindi na-stock yung puhunan namin doon. So, dapat para mapatatag mo ang iyong tindahan, para mapanatili mo, huwag mong ibuhos lahat ng puhunan mo sa mas slow moving items. Next tip ko sa iyo ay kung hangga't maaari, kung kaya mo, huwag kang magpautang. Yes. Yun naman ay kung pwede, hangga't maaari. Pero alam mo na sa sari-sari store, bihirang-bihira sa mga sari-sari store na kagaya natin na walang umuutang. Parating meron. Araw-araw, masakit sa ulo. Pero kung kaya mo siyang i-maintain, i-minimize, go lang. Yung alam mo naman na alam mo naman sa sarili mo, kilala mo naman yung taan pauutangin mo, yan. Marunong magbayad, walang problema, magpautang ka. And makikilala mo naman sila yan. So yung pagpapautang natin ay control. Next tip ko naman, ang benta sa ating sari-sari store ay wag nating ituring na sarili nating pera. So ang perang pumapasok sa sari-sari store ay para sa sari-sari store lang. So lahat ng benta dyan para yan sa kanya. So kung halimbawa na
wala tayong ibang pinagkakakitaan kundi itong sari-sari store lang, ay di alam naman natin kung magkano yung puhunan natin. So yung puhunan na yun ay dapat ay bumalik. So lahat lang ng sobra dun sa puhunan, kumbaga yung tubo lang talaga mismo, yun ang pwede nating kunin. Ano po? So yun lang yung isa kong tip. So sa amin masasabi ko na tubo lang din halos yung ginagastos namin para sa sarili namin, kasi nga meron kaming ibang pinagkakakitaan. Pero kung halimbawang wala, ay di matuto po tayong kontrolin ng ating sarili. Another tip ko naman ay magdagdag tayo ng mga paninda. So hindi lang itong mga groceries na ito. Kung kaya pa natin magdagdag, konti-unti para mas dumami yung ating benta. The more the merrier. The more the merrier. Pwedeng ganun, So halimbawa, nag-umpisa tayo sa mga rekado. Yan. Mga rekado lang. Dagdag pa tayo yung mga gamitin, bigas, yan. Typical yon. And chicheria, kung ngayon meron nga kaming may dagdag kami ngayon, so meron na kaming manok, meron na kaming pakain sa manok. Kaunti-kaunti pa lang naman, papakita ko lang, ha. So ito, yan, Bio 3, mauubos na siya. Kabubukas lang kasi namin, kaya hindi ko mailagay kung saan. And then bigas yan, mga box ng paninda namin yan. So meron din akong gasolina, yan, kasi malayo kami sa gasolinahan, gasolina. Tapos nagkaroon na ako ng alak, yan. Ito pagkain ng manok to, yan. Meron kaming mga spaghettihin, kape, yan. Meron kaming macaroni, yan. Meron din kaming kaunting school supplies there. And ayan, meron na kaming disposable, yan, cups. Meron na rin kaming spoon. Yan. Yan. Magulo ang tindahan namin. Tapos dun sa labas, ayan. So meron akong gasol. Yan. Tapos yan sa freezer, meron yung manok at saka yellow at saka mga frozen. So ayun lang, kung may pagkakataon kayong dagdagan ng iyong tinda, dagdagan mo na. Kasi habang dumarami ang iyong tinda, lumalaki rin ang iyong benta. Pag marami ang iyong benta, mas marami kang mabibiling paninda. Lumalaki yung puhunan mo. So ayun lang, sana nakatulong sa iyo ang video na ito at maraming salamat sa panonood. Kung meron pa ako nakalimutang tip siguro, or kung may ibibigay kang tip sa tingin mo, ano kaya yun, So, para maibigay rin natin sa ibang manonood, kung halimbawa mayroon pang ibang kailangan, paki-comment na lang sa baba kung ano pa yung tip na pwede mong ibigay sa akin o sa ating mga manonood para naman makatulong tayo sa kanila. Maraming salamat at hanggang sa muli.